sa malawak at masalimuot na kasaysayan ng industriya ng showbiz sa Pilipinas, maraming angka ng nag-iwan ng di mabuburang tatak. Isa sa mga pinakatanyag ay ang pamilya Quezon na pinangunahan ng walang kapantay na hari ng komedya, si Rodolfo Dolphy Vera Quezon Sr. Ang kanyang legasya kasama ng kanyang mga anak at apo na sumunod sa kanyang yapak ay nananatiling buhay sa kamalayan ng bawat henerasyon. Subalit sa lilim ng kanyang dambuhalang anino may isang pangalan na, bagamat naging bahagi ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, ay unti-unti nang nabubura sa alaala ng marami. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Georgie Quezon. Ang kanyang kwento ay salaysay ng talento, pamilya, at ang patuloy na pakikibaka para sa sariling pagkakakilanlan sa isang daigdig kung saan ang paghahambing ay hindi maiiwasan. Ang mga unang taon, pangarap at pagsibol sa tundo. Isinilang si George Vera Quezon noong 18 ng Pebrero 1900 at 38 sa Tondo, Maynila, isang lugar na nagsilbing duyan ng maraming pangarap at talento sa bansa. Siya ang pangalawa sa bunso sa 10 magkakapatid, Nina Melencio Quezon at Salud Vera. Sa taas na 5 talampakan at 7 pulgada, taglay niya ang pangangatawan at ang kapansin-pansing pagkakahawig sa kanyang kuya Dolphy. Isang katangiang magiging tatak niya sa kanyang buong karera. Sa kanyang murang edad, malayo sa kislap ng entablado ang kanyang pangarap. Nais niyang maging isang manggagamot, isang propesyong nakatuon sa pagpapagaling at pag-aalaga. Subalit tila may ibang landas na itinakda para sa kanya ang tadhana. Ang kanyang edukasyon ay nagsimula sa Gregoria de Jesus Elementary School, sa Tondo, at ipinagpatuloy sa Fiat University para sa kanyang sekundaryang pag-aaral. Nang tumuntong sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong commerce sa nasabi ring universidad. Gayunpaman, nakarating lamang siya sa 2 taon bago tuluyang huminto upang bigyang daan ang isang mundong hindi niya inaasahan ngunit matagal nang kumakatok sa kanyang pintuan. Pagsibol sa daigdig ng sining mula sa beat role patungong entablado. Ang unang pagbukas ng pinto sa daigdig ng entertainment para kay Georgie ay naganap sa di inaasahang paraan. Sa edad na 8 taon, isinama siya ng kanyang kuya Dolphy sa isang shooting. Ang batang si Georgie na marahil ay namamangha lamang sa mga ilaw at kamera, ay napansin ng direktor ng pelikula. Ang pagkamulat na yon ay nagbunga ng mga maliliit na papel o bit roles, kabilang na ang isang pagganap sa isang pelikula ng LVN Pictures noong 1947. Sa kabila ng maagang pagkakataong ito, hindi agad nagpatuloy si Georgie sa pag-aartista. Pinili niyang unahin ang kanyang pag-aaral, isang desisyong nagpapakita ng pagpapahalaga sa edukasyon na itinuro sa kanilang pamilya. Ngunit ang tawag ng sining ay mahirap tanggihan. Nang siya ay magbinata, muli siyang bumalik sa pagtatanghal, hindi sa pelikula, kundi sa mga entablado ng vaudeville. Ang mga palabas na ito ang nagsilbing kanyang tunay na pagsasanay kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte, pagpapatawa, at pagkanta sa harap ng live na manonood. Mula rito, muli siyang nakakuha ng maliliit na papel sa mga pelikula ng malalaking estudyo tulad ng LVN Pictures at Sampaguita Pictures. Ang opisyal at formal na pagpapakilala kay Georgie Quezon sa industriya ay naganap noong 1960 sa pelikulang Double Trouble, kung saan kasama niya sa unang pagkakataon bilang kapwa-bida ang kanyang kapatid na si Dolphy. Ang pelikulang ito ang naging hudyat ng kanyang tuloy-tuloy na pag-akyat bilang isang kinikilalang aktor. Hindi nagtagal, siya ay naging isang contract star ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakaprestihiyosong film studio noong panahong iyon. Pag-usbong ng karera, ang komedyante ng Sampaguita Pictures, katulad ng kanyang kuya Dolphy, natural na napunta si Georgie sa larangan ng komedya. Ang kanyang natural na timing, ekspresyon ng mukha, at ang hindi maikakailang pagkakahawig sa hari ng komedya ay naging puhunan niya. Naging madalas siyang makasama sa mga pelikula ng reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses, kung saan nagsilbi siyang comic relief o suportang aktor. Ang dekada 60 at 70 ang naging pinakamaningning na yugto ng kanyang karera. Nakagawa siya ng mahigit 80 pelikula, isang testamento sa kanyang kasipagan at sa tiwala ng mga producer sa kanyang talento. Ang kanyang filmography ay isang makulay na listahan ng mga klasikong pelikulang Pilipino
na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang komedyante. Kabilang sa mga ito ang 1,961, Tindahan ni Aling Epang, 1,963, Amali ang Mali-Mali, 1,964, Bing, 1,965, Darna at ang Babaeng Tuod, 1,967, Buhay Artista, Sitsiritsit Alibangbang, The Best in the West, Top 10, Kung Ano ang Puno, Siya Rin ang Bunga, at Close to You. 1,968, Tiririt ng Maya, Tiririt ng Ibon, Room 4 Rent sa Kaming Taga-Ilog, Kaming Taga-Bundo, Dakilang Tanga, Petty Nidis at Take It, Buy One Take One. At 1969, Pacifica Falaype, The Graduation, Zungzung Apollo, at Bombang Abang. 1970, Ricky na Tirso Pa, Intensity 70, El Pinoy Tom Jones, at If You Go Away. 1971, Take It Easy, All Aboard, Make Love Not War. Ang kanyang karera ay patuloy na umarangkada hanggang sa dekada 80. Palagi rin siyang isinasama ni Dolphy sa kanyang mga proyekto, maliit man o malaki ang papel. Isa sa pinakatumatak dito ay ang kanyang mga paglabas sa iba't ibang sequel at pelikula ng iconic na seryeng John and Marcia, kung saan palagi siyang nabibigyan ng puwang. Ang kanyang huling paglabas sa big screen ay sa pelikulang Binibining Superman noong 1987. Sa lilim ng isang alamat, ang biyaya at hamon ng pagiging isang Quezon, bagamat itinuring na isang mahusay na komedyante, may isang malaking hadlang na pumigil kay Georgie upang marating ang pinakarurok ng kasikatan, ang pagiging kapatid ni Dolphy. Sa isang industriyang madalas maghambing, hindi niya naiwasang mapailalim sa anino ng kanyang mas tanyag na kapatid. Ang kanilang pisikal na pagkakahawig na sa simula ay naging bentahe, ay naging dahilan din kung bakit palagi siyang ikinukumpara rito. Kahit anong husay at talento ang kanyang ipamalas, ang mga papel na kanyang nakukuha ay madalas na sumusuporta lamang sa mga pangunahing bida. Sa isang panayam, inamin ni Georgie ang dilemang ito. Ngunit sa halip na magtanim ng sama ng loob, buong pagpapakumbaba niyang tinanggap ang kanyang sitwasyon. Ayon sa kanya, nauunawaan niya na ito ang kaakibat na pagsubok ng pagkakaroon ng isang sikat na kapatid sa iisang propesyon. Higit sa lahat, kinilala niya na si Dolphy ang palaging tumutulong at sumusuporta sa kanilang buong pamilya. Ang kanyang pagmamahal at paghanga sa kanyang kuya ay nanatiling buo at hindi natinag ng anumang paghahambing mula sa publiko. Maliban sa pelikula, nagkaroon din si Georgie ng mang-apalabas sa telebisyon. Sa kabila ng lahat, masaya siya sa kanyang mga narating sa showbiz. Para sa kanya, ang makapagpasaya ng tao at makapagtrabaho sa industriyang kanyang minahal ay sapat ng tagumpay. Higit pa sa aktor, personal na buhay, musika at filosofiya. Sa likod ng kamera, si Georgie ay isang taong may simple ngunit makulay na mga hilig. Bukod sa pag-arte, mahilig siyang kumanta, sumayaw, manood ng sine, at mag-alaga ng kanyang mga aso. Ang paborito niyang pagkain ay inihaw na baboy, at ang pinakaayaw niya ay ang mga taong maya-ayabang. Ang kanyang hilig sa pag-awit ay hindi lamang nanatiling isang libangan. Nagbunga ito ng 6 na awiting naisaplaka. 2 sa mga ito, ang Victory Joe at Wait for Me Baby, ay naging sapat na tanyag upang magdala sa kanya sa iba't ibang bansa sa Asia para magtanghal. Ito ay isang patunay na ang kanyang talento ay hindi limitado sa pagpapatawa lamang. Sa buhay, ang naging filosofiya ni Georgie ay kisera-sera na nangangahulugang whatever will be, will be. Ipinapakita nito ang kanyang pananaw na may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado at ang pinakamainam na gawin ay tanggapin ito ng may pananampalataya. Madalas din niyang ipayo sa mga baguhang artista, once you are up there, stay up or go even higher. Isang paalala na ang pag-abot sa tuktok ay simula pa lamang na samang ng mas malaking hamon na manatili roon o higit pang umangat. Isang trahedya sa dapit hapon ang maagang pagpanaw
Noong Agosto 1998, isang malagim na pangyayari ang yumanig sa pamilya Quezon at sa buong industriya. Si Georgie Quezon ay natagpo ang wala ng buhay sa kahabaan ng EDSA sa harap ng Camp Crame. Ang mga detalye ng kanyang pagkamatay ay nabalot ng kalituhan at magkasalungat na ulat. Ang unang pahayag na inilabas ng isa sa kanyang mga kapatid ay nagsasabing si Georgie ay papunta sana kay German Moreno habang nag-aabang ng masasakyan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Posible umanong inatake siya ng epileptic seizure, isang kondisyong matagal na niyang dinaramdam. Subalit, isang mas nakagigimbal na anggulo ang lumabas mula sa police blotter. Ayon sa investigasyon, posibleng naging biktima ng hit and run ang komedyante. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa tinamong pinsala at ang kanyang katawan ay puno ng putik at dumi. Ang teorya ng mga awtoridad ay maaaring inatake nga siya ng epilepsy na naging sanhi ng kanyang pagkatumba sa kalsada. Ang mga nakakita raw ay posibleng natakot na tumulong dahil sa pangingisay ng aktor habang siya ay nasa gitna ng seizure. Ang kalagayan ng kanyang katawan ay nagpapahiwatig na siya ay maaaring nasa gasaan habang nakahandusay. Ang trahedyang ito ay lalong naging mabigat dahil sa kalagayan ng kanyang kuya Dolphy. Sa panahong iyon, kasalukuyan itong nagpapagaling sa ospital matapos sumailalim sa isang double heart bypass surgery. Ang balita ng malagim na sinapit ng kanyang kapatid ay isang matinding dagok na labis niyang ikinagulat at ipinagdalamhati. Sa kabutihang palad, kinaya ng kanyang puso ang bigat ng balita kahit na siya ay kagagaling pa lamang sa isang masilang operasyon. Si Georgie Quezon ay pumanaw sa edad na 60. Legasya at pagtatapos, bagamat ang kanyang panaw ay isang malaking trahedya, hindi maikakaila na si Georgie Quezon ay nagkaroon ng isang matagumpay at makabuluhang buhay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nag-alay siya ng tawa at saya sa milyon-milyong Pilipino. Siya ay hinangaan ng kanyang mga kasamahan sa industriya para sa kanyang profesionalismo at minahal ng kanyang malaking pamilya para sa kanyang kabutihan. Hindi man niya narating ang kasikatang tinamasan ng kanyang kapatid, nag-iwan pa rin si Georgie Quezon ng sarili niyang marka sa puso ng mga taong nagmahal at sumubaybay sa kanya. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa tindi ng sikat ng ilaw na nakatutok sa kanya, kundi sa init at liwanag na ibinahagi niya sa mga taong nasa paligid niya. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, mananatili siyang isang mahusay na aktor, isang mapagmahal na kapatid, at isang Quezon na may sariling ningning.